Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa isang mananayaw na natapos ang magandang karera ng dahil sa isang aksidente. Upang matustusan ang pangangailangan, pumasok siya na maging espiya ng gobyerno para malaman ang taksil sa bayan na nagtatrabaho sa mga Amerikano. Ang pelikulang ito ay ang American spy thriller film na ipinalabas 2018 na pinamagatang Red Sparrow. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat! Sa modernong araw ng Russia, si Dominika Egorova ay isang sikat na ballerina sa bansa. Sa tulong ng pagsasayaw na susuportahan niya ang pangangailangan ng inang may karamdaman, ang kumpanya niya din nagpapadala ng tao para mag-alaga sa ina pag wala ito. Ang tiyuhin na si Ivan Vladimovich ay isang deputy director ng SDR o Foreign Intelligence ng Russia. Ipinakilala sa kanya si Dmitry Ustinov, isang makapangyarihang Russian gangster na nag-aalok kay Dominika ng tulong pagkailangan. Ngunit sa engranding pagtatanghal ni Dominika na dinaluhan ng maraming manunood, isang aksidente ang naganap kung saan nabalian ito na humantong sa kailangan siyang operahin. Samantala, isang operatiba ng CIA na nagngangalang Nate Nash palihim na nagtatrabaho sa Moscow, mayroon siyang kinikita na kontak mula sa loob ng gobyerno ng Russia na nagbibigay sa kanya ng mga mahalagang impormasyon. Subalit may dumating na pulisya sa lugar, upang protektahan ang katauhan ng kontak. Nagpaputok si Nash para sa kanya mapunta ang atensyon at tumakas patungo sa embahada ng Estados Unidos. Ligtas na nakatakas ang kontak ni Nash nang hindi nakilala, ngunit pinapauwi na ito ng US dahil sa ginawa niyang malaking problema. Si Ivan ipinatawag ng direktor ng SDR kung saan naroon din si General Vladimir para sa mahalagang pag-uusapan. Matapos ang nangyari na nakilala nila na sangkot ang isang CIA agent na nakalabas na ng bansa, hinala nilang ang kinita nitong tao na hindi makilala sa kamera ay taksil sa bayan. Kalaunan, nang magising si Dominika, hindi na siya pwedeng makasayaw pa sa kalagayan. Ilang buwan ang nagdaan nang makakalakad na ito, binisita siya ng tiyuhin. Hindi na party ngayon si Dominika ng kumpanya na nagbabayad ng kanilang tirahan at sumasagot sa mga gastusang medikal ng ina. Inalok ito ng tiyuhin ng trabaho paghanda na siya at nag-iwan ng isang envelope. Naglalaman ito ng usapan ng kanyang partner sa babaeng karibal na gustong maagaw ang kanyang pwesto. Nalaman nitong hindi pala aksidente ang nangyari kundi sinadya dahil may relasyon ang dalawa. Sa galit ni Dominika, nagplano siya ng paghihiganti sa dalawa. Muntik na niyang mapatay ang mga ito pero nakaramdam pa din siya ng konsensya at tumawag ng pulisya. Pag-uwi ng bahay, naabutan niya na lang ang ina na nahihirapan dahil ayaw nang magpadala ang kumpanya ng magbabantay. Napilitan ng lumapit si Dominika sa tiyuhin ngunit nag-aalangan itong tanggapin ang alok. Gusto kasi ni Ivan na lumapit siya kay Dmitry Ustinov para kunin ang kanyang tiwala. Nangako si Ivan na pag ginawa niya ang trabaho, sisiguraduhin nitong may mag-aalagang doktor sa ina at mananatili sa kanilang apartment. Isang gabi lang ang hinihingi ng tiyuhin kaya pumayag na si Dominika. Sa mga tagubili ng tiyuhin, ginawa niya ang hakbang para makalapit sa Russian gangster. Ang tanging misyon niya lang ay palitan ang telepono nito pag nakahanap siya ng pagkakataon at sinigurado ang kanyang kaligtasan. Dahil sa angking kagandahan ni Dominika, mabilis na lumapit si Dmitry nang walang halong pagdududa sa kanya. Upang makuha ang loob, sinalaysay ni Dominika ang pangarap na nawala na lahat. Gusto niya ulit maging espesyal sa tulong nito. Isinama niya si Dmitry sa kanyang silid na inihanda ng ahensya para sa plano. Pagdating doon, nagpunta ito sandali ng banyo dahil hindi niya masikmura ang gagawin. Pagbalik, pinalabas nito ang mga bodyguard ni Dmitry na minsan hindi siya iniiwan. Masyadong nagmamadali ang gangster na sabik kay Dominika nung unang beses pa lang siyang makita. Ang plano ay nauwi sa pananamantala sa kanya nang hindi na nito makontrol, pero dumating ang taong ipinadala ng tiyuhin para magbantay sa pamangkin at pinatay ito sa kanyang harapan. Matapos ang nangyari, isinama siya para tumakas. Dinala siya sa isang ligtas na lugar ng operatiba na nagngangalang Sergey. Hindi makapaniwala ang general na nagawang mapatay si Dmitry sa higpit ng security nito, ngunit gusto niyang ipapatay ang babae dahil isa itong saksi, pero tumanggi si Ivan at pinaalam na ito ay kanyang pamangkin. Galit na galit si Dominika sa tiyuhin dahil sa ipinagkanulo siya nito at gusto nang tapusin ang buhay. Kinumbinsi siya ni Ivan dahil nakitaan niya ito ng potensyal sa linya ng kanyang trabaho. Ipapasok siya sa isang programa na matutunan ang lahat, ngunit may kabigatan ang pagdadaan ng pagsasanay.
Ang ina ni Dominica binalaan ang anak pagdating sa tiyuhin na noon pa man iba na ang tingin sa kanya pero huli na ang lahat. Tanggap na niya ang magiging kapalaran at dinala sa isang paaralan para maging isang sparrow. Binalaan ito na pag hindi siya makakapagserbisyo sa estado ay papatayin siya doon. Sumabak si Dominica sa ilang mga pag-aaral na madalas patungkol sa pagmamanipula para sa kanilang magiging papel bilang espiya sa labas, ngunit hindi nagugustuhan ni Dominica ang pinapagawa dahil lumalampas na ito sa kanyang pagkababae. Si Nate nakabalik na sa headquarters ng CIA sa Estados Unidos, hindi na siya pinapabalik pa sa labas ng bansa ngunit inaalala nito ang kanyang kontak na siguradong hindi makipagsundo sa ibang ipapadala nila. Ilang buwan ang lumipas patuloy lang sa pagsasanay si Dominica ng iba't ibang kaalaman na dapat nitong matutunan, may nararamdaman naman si Nate na may nakasubaybay sa kanya ng mga Russian na ang ibig sabihin nasa ligtas ang kanyang kontak, pero hindi ito sumasagot sa mga tawag ng CIA kaya hiniling na ni Nate na bumalik sa Europa malapit sa Russia, upang makontak ito at kumbinsihin na magtrabaho sa ibang agent na ipapadala. Samantala, sa training school tinangkang pagsamantalahan si Dominica, ipinagtanggol niya ang sarili na muntikan ng ikakamatay ng kasamahang nagtatangka. Nalaman naman ng mga opisyal ng Russia ang pagbabalik ni Nate na nasa Budapest, hindi nila ito pwede basta-basta na lang paaminin sa kung sino ang taong nagtatrabaho sa kanya, alam ni Ivan matalino ito at hindi nila madaling mapaamin kaya iminungkahi niyang magpadala ng tao. Dahil naman sa nangyari dumating ang general sa paaralan upang pagpapaliwanagin siya sa nagawa. Nag-usap sila ng dalawa lang ni Dominica at hinangaan ito sa ginawa niya noon sa Moscow ngunit dismayado ang general sa ipinakita, ipinagtanggol ni Dominica ang sarili na nagawa niya ito sa pagtatangka sa kanyang buhay na naglilingkod siya sa estado hindi sa kung sino. Pagbalik sa pag-aaral binigyan si Dominica ng pagsubok na harapin ang nagtangka sa kanya, pinagbigyan nito ang lalaki pero papanuurin ang gagawin dahilan ng napahiya ang lalaki, at dahil dito nakapasa si Dominica na maaari na itong makabalik ng Moscow. Pagkarating palang gusto na agad itong makita ng tiyuhin, masama man ang loob na pilitan pa din itong nagpunta kung saan binigyan siya ng misyon na kunin ang loob ni Nate para malaman ang traidor na nagtatrabaho sa mga Amerikano. Galit na galit si Dominica sa tiyuhin sa pinagpadalahan sa kanyang paaralan, ito lang daw ang tanging paraan para maging espesyal siya ulit at nangakong papalayain pag natapos ang misyon. Kalaunan, nagpunta na si Dominica sa Budapest na may ibang pangalang ginagamit. Nakilala niya sa tutuluyang apartment si Marta isang veteranong sparrow, na binalaan siya sa station chief dahil siguradong magugustuhan siya nito. Kinabukasan, nakilala ni Dominica si Valentov ang Foreign Intelligence Chief sa Budapest. Inalam nito ang mga impormasyon ng Amerikano na magagamit laban sa kanya pero may kapalit. Alam na ni Dominica ang karakas nito kaya sumang-ayon na lang siya sa magiging progreso. Si Nate madalas nagpapalipas ng oras sa paglalangoy sa pampublikong pool. Sinubaybayan muna ito ni Dominica sa isa sa gawang susunod na hakbang. Nang maayos na ang plano nagparehistro na si Dominica sa pool pero ginamit nito ang totoong pangalan, sinubukan niyang mapansin ni Nate kung saan mabilis nga itong nakita siya at inabangan sa paglabas. Nagpakilala si Dominica na translator sa embahada at nagpanggap na nagmamadali. Nang anyayahan ito ni Nate kumain tumanggi na muna siya upang hindi maghinala. Kinabukasan pagbalik niya sa pool wala doon si Nate, nawawala rin ng ID niya sa labas na mabilis lang pala nalaman ng agent ang kanyang tunay na pagkatao na hinihinalang pinadala ng Moscow. Naisip ni Nate pwede niya itong ma-recruit dahil mahalaga siya bilang pamangkin ng deputy ng SVR. Isang event ang magaganap sa American Embassy, hiniling ni Dominica kay Valentov na ilagay ang kanyang pangalan sa listahan ngunit hinihingian na naman siya ng kapalit. Ganun pa man, nakapasok si Dominica sa event pero hindi niya roon makita si Nate. Nakita niya si Marta na tila may ugnayan sa US Senator Chief of Staff. Nang magkita sila ulit ni Nate masayang nagkausap ang dalawa at inanyayahan siya ng agent na kumain bukas ng gabi. Pag-uwi nito wala pa roon si Marta, naghanap siya sa silid ng kasamahan na pwede impormasyon hanggang sa makita ang isang envelope na nakatago. Naglalaman ito ng litrato kasama ang Chief of Staff kung saan misyon ni Marta na bumili ng impormasyon ng pangdepensa at sa London ang pagkikita. Pagdating ni Marta may ibinigay siyang kopya ng report ni Valentov sa Moscow patungkol kay Dominica na puro negatibo. Dahil dito sinundan ni Dominica ang chief para humiling ng magandang report pero talagang humihingi ito ng kapalit. Pinagbigyan na siya ni Dominica na may pang-insulto dahilan ng sinaktan ito.
ginamit niya ang kuha ng camera footage para gawing panakot kay Volantov pag hindi nagpadala ng magandang report tungkol sa kanya. Sa usapan nila ni Nate hindi na nakarating si Dominica. Pag-uwi ng agent nakatanggap siya ng impormasyon mula sa contact pero bago ito makaalis, dumating si Dominica sa tinutuluyan niya at naglabas ng sama ng loob sa nangyari. Ang totoo plano niya talagang akitin si Nate dahil naiipit na ito sa misyon, ngunit hindi siya nagtagumpay sa Amerikano. Nang balikan niya ang tinutuluyan ilang araw na itong hindi umuwi, wala rin siyang makita sa loob kaya ang baso na lang na pinag-inuman ang kinuha nito. Pag-uwi dumating ang tiyuhin para bisitahin siya roon, pinuna ang mabagal na progreso sa kanyang misyon kaya sinabi na nitong tumutulong siya kay Marta, na tinatrabaho ang Chief of Staff ng US Senator at humiling ng malaking halaga para sa kabayaran. Pag-alis ng tiyuhin kinumpronte siya ni Marta dahil taon ang pinaghirapan nito para makuha ang Chief of Staff. Sinigurado ni Dominica na kay Marta mapupunta ang lahat ng credit ngunit ayaw itong maniwala ng walang kapalit. Sinabi niya na siya ang witness sa pagpatay nila kay Dmitry kaya kailangan niyang makalusot. Pumunta si Dominica sa Vienna para magbukas ng bank account, pinaalam naman ni Martha sa chief ang nalaman nito upang tablahin si Dominica. Kalaunan pag-uwi sa apartment, naabutan na lang ni Dominica na brutal na pinatay si Marta ni Sergey at pinagbantaan siya na pag may nakakaalam ulit sa sikreto niya ay matutulad ito sa kapwa Sparrow. Nakabalik na din si Nate matapos mawala ng ilang araw. Nakipagkita pala sa kanya ang contact at binalaan sa pinadalang Sparrow kung saan ito si Dominica, pero naniniwala siya na mare-recruit niya pa din ito. Nabalitaan din nila ang nangyari kaya pinuntahan ni Nate si Dominica sa istasyon ng pulis para isama sa kanyang tinutuluyan, dahil alam na ni Nate ang kanyang tunay na pagkatao inamin niyang ang pagkamatay ni Martha ay isang babala na mangyayari rin sa kanya pag hindi na ibigay ang gusto nila. Ngunit ang impormasyon ng contact ni Nate ay hindi niya pwedeng sabihin, wala naman talagang pakialam doon si Dominica ang gusto niya lang ligtas ang ina. Doon na siya kinumbinsi ni Nate na maging espiya niya para pagbayarin ang tiyuhin sa ginawa sa kanya at pinangakuan ng proteksyon. Magmula noon nagsimula nang nakipagtulungan si Dominica sa CIA bilang double agent kapalit ang kaligtasan nilang mag-ina. Sa ilalim ng utos ng Russia nagpunta si Dominica sa London kasama si Volantov para makipagkita sa US Senator Chief of Staff para sa ibinebentang impormasyon. Pero may plano si Dominica sa pakikipagtulungan ng CIA, dumating na doon ang asset ngunit si Marta ang kilala nito. Kinumbinsi niya ang Amerikana na siya ang ipinadala para sa magiging transaksyon at dahil marami siyang alam sa Chief of Staff pumayag na din ito. Dinala nila ito sa isang silid upang doon magaganap ang transaksyon. Para masigurong totoo kailangan itong masuri ni Dominica pero ang totoo papalitan niya ng peke ang list nang walang kaalam-alam ang chief. Matapos ang transaksyon nauna nang lumabas sila Dominica, pag-alis nila sa lugar sumunod na din ito ngunit napansin niyang may sumusunod at sa pagkataranta na bunggo ito ng sasakyan. Nakatanggap ng tawag si Volantov sa nangyari na hinalang may traidor sa kanila, pinapauwi na sila diretsyo ng Moscow. Nang malaman din ni Nate na napatay ang Chief of Staff alam na niya ang mangyayari, sinundan niya si Dominica sa paliparan para sana iligtas pero tumanggi ito. Pagdating sa Moscow may nakahandang parusa sa dalawa sa pagkamatay ng kanilang asset, ilang araw na tinurture ang dalawa para magsalita pero itinatanggi ng mga ito. Ipinakita kay Dominica ang pagpatay kay Volantov pag hindi siya magsalita, patuloy pa din itong tumatanggi kaya kinausap na siya ng tiyuhin para magsalita sa alam niya. Kinumbinsi ni Dominica ang tiyuhin na ginawa niya lang ang trabaho na ngayon lalong magtitiwala ang mga Amerikano sa kanya, hiniling niyang bumalik at tapusin ang nasimulan. Nang mapatunayang inosente si Dominica sa mata ng kanyang tiyuhin, hindi pa din naniniwala ang general sa katapatan nito sa kanila pero nangako si Ivan na pag nagkakompromiso siya mismo ang magpapapatay sa pamangkin. Bago umalis dumaan muna si Dominica sa bahay ng tiyuhin para personal na magpaalam at sinabi na magkatulad nga silang dalawa. Pagbalik ng Budapest gulat na gulat si Nate nang makita ito at hindi makapaniwalang ligtas siya. Hiniling ni Dominica na isama siya sa Amerika kung saan sila ligtas kasama ang ina. Sumang-ayon si Nate na gagawin ang lahat ng kanyang makakaya, na hindi inaasahan ni Dominica dahil wala naman itong hinihinging kapalit mula sa kanya. Nang magising si Dominica hawak na ngayon si Nate ng operatiba ng Russia, lumapit din ito at tinulungan si Sergey na Itali ang CIA agent para sa planong pagpapaamin kay Nate kung sino ang contact nito. Pinahirapan nila si Nate para umamin pero nagmamatigas ang agent,
Nang si Dominica naman ang gumawa pilit siyang pinagsasalita pero ang totoo kumuha lang ito ng pagkakataon para labanan ang operatiba. Ngunit napakatibay ng Russian agent, nahirapan ang dalawa na nagtamo ng matitinding sugat pero sa pagtutulungan nagawa din nila itong mapatay. Nang magising si Dominica naroon na ito sa ospital, dumating doon ang general na ikinagulat niya, pero isang revelasyon ang inamin ng general na siya ang traidor. Dati siyang makabayan pero nang magkasakit ang asawa ang embahada ng Russia sa New York tumangging pahintulutan ng isang Amerikanong doktor para operahin ang asawa, buong buhay siyang naglingkod sa bayan pero yun lang ang naging kapalit. Ang general nanganganib ng mahuli anumang sandali, kaysa mamatay ng walang katuturan inutusan niya si Dominica na ilantad nito ang kanyang pagkakakilanlan. Pag nagawa niya ito ituturing siyang bayani at dahil walang maghihinala ituloy ang pakikipagtulungan sa mga Amerikano at pagbayarin ang kanyang tiyuhin. Pero pinag-isipang mabuti ni Dominica ang susunod na hakbang, sumuko siya sa mga pulis upang makita ang Russian ambassador para makausap ang direktor dahil alam na niya ang pangalan ng traidor. Nang malaman ni Zakharov ang lahat, inaantay na lang ng general ang mangyayari sa kanya pero nakipagsundo pala si Dominica ng palitan, siya kapalit ng taksil ng bansa na nagtatrabaho sa mga Amerikano. Walang kaalam-alam si Nate kung paano nalaman ni Dominica na ang iniisip nito sa una palang ginagamit lang siya, pero nang magpapalitan na laking gulat ni Nate na ang tiyuhin ni Dominica ang lumabas na nagtaksil sa bansa na ang ibig sabihin nito pinuprotektahan ang kanyang asset. Kinrame up pala ni Dominica ang tiyuhin gamit ang mga ebidensya na siya ang nagsagawa mula noong una siyang dumating sa Budapest, na magtuturo lahat sa tiyuhin upang pagbayarin si Ivan sa ginawa nito sa kanya na maging Sparrow. Si Ivan ay pinatay ng isang sniper sa pagpapalitan habang sumunod na lang din si Nate sa agos ng plano nito. Pagbalik sa Russia pinarangalan si Dominica bilang bayani, nakatira na siya ngayon kasama ang ina ng payapa at wala nang nagdidikta, pero isang umaga nang magising ito nakatanggap siya ng tawag. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!